Mga kapatid, tungkol kay Paul, hindi lang siya rejected by Jesus Christ, but iniinsulto pa siya si Paul, si Jesus ang nag-insulto sa kanya. Example, ako ay isa akong nakaraan sa akin ay isa akong coach. Supposing ay isa akong coach or Captain Ball sa inyo. 12 kayo plus 1, Paul. And I appointed Paul. Kasi yun ang allegation niyo. That Jesus Christ, He appointed Paul. Okay. The story about in Acts, di ba? Nga si Paul ay ganito, nakita niya si Jesus, etc. Okay. Granting ako si Jesus at pinili ko si Paul to be my disciple, to be my apostle. Okay? So, 13 na sila. Ngayon, sabi ko, punta tayo sa isang lugar may kainan. Nagkainan. Ang binigyan ko ng pinggan at kutsara, 12 lang katao. Si Paul hindi. Inibitahan ko ang 12, upo kayo. Si Paul ay hindi nakaupo, nakatayo lang. May laro naman tayo. May laro. Kinuha ko yung 12 sa basketball, sabihin natin basketball, 5. Okay? Permero 5. Pagkasunod naman 5, 2. Nakalaro lahat ang 12 sa basketball, ang isa nga si Paul hindi nakalaro. Ano ang tawag ninyo sa kay Paul at sa akin? Not only I insulted Paul, pinapahiya ko siya, and rejected him, nakasama ko siya. Tingnan natin sa pangyayari ito. Very similar sa pangyayari. Bakit? The highest standard of every believer is to be in heaven, in paradise. Pero sabi ni Jesucristo dito, sabi niya sa Matthew 19:28, sabi ni Jesucristo, okay? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. 12. Nagtaksil siya Nagtaksil si Judas. Sana yung pagtaksil ni Judas, ang pinalit ay si Pablo. Hindi Atin dito sa Acts 1 chapter 15 down to 26 na mayroong 120 ka mga tao. Including the disciples of Jesus Christ and 120 of them. Nagpili sila sa dalawa. Of the most wise sa kanila, maalam, nagpili sila ng dalawa. Ang napilian nila ay si Joseph. Si Joseph, ang pangalan niya ay Barsabas. At tinatawag siya na kilala siya sa pangalan nga Justus. Nagbunutan sila. Ang kapalit ni Judas. Ngayon ang nabunutan si Matias. Among the 120 disciples or companions of Jesus Christ, followers of Jesus Christ, the 12 disciples, wala na ang isa, nagtaksil si Judas. Nagpili sila para mapapalitan ang grupo nila na isa maging 12. So wala si Pablo. At saka si Jesus, alam niya nga ito si Pablo ay talagang impostor. Hindi pa ito naging Kristiyano dahil naging Kristiyano si Paul after 3 years to 5 years after the resurrection of Jesus Christ, according to the record in Christianity. Na naging Kristiyano siya, yung nakita niya doon nung si Jesus Christ in the wilderness, 3 years pa or to 5 years pa. So, ibig sabihin, nag-Kristiyano siya 3 years to 5 years after the ascension of Jesus Christ. Diba? According to Mark chapter 16 verse 19, so then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. From then until now, ang mga Kristiyano nag-aantay. Paano nangyayari nga sa kapanahonan ni Pablo, nandoon si Jesucristo? So it's either be hallucination, may schizophrenia ang tawag doon, nag-iisip, nag-vision siya, nga nandoon daw si Jesus Christ, nakausap niya. Pero anong sabi ni Jesucristo? Ayon sa Matthew 24 verse 26. Sabi ni Jesucristo, so if they say to you, look, he is in the wilderness,
meaning Jesus Christ, if He is in the wilderness, do not go out. If they say, look, He is in the inner rooms, do not believe it. Si Yesu Kristo nagsabi na kung may kakita sa wilderness, kung saan siya nakikita, doon man sa kwarto, makita niya sa Kristo, huwag kayong maniwala. Ang sinong una dito nagsasabi na nakita niya si Jesus Christ doon sa wilderness, sa mga kung saan ay walang mga bahay. Doon nakita niya si Jesus Kristo. Di ba si Paul? Sabi ni Jesus Christ, don't believe it. Ha? At sinasabi ni Jesus Kristo na itong 12 na ito, when the Son of Man sit on the throne of His glory, ye also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So saan dito? Ha? Mag-judge. Nakatayo lang si Paul. Hindi naman siya sinabayan ni Kristo. Paul, hindi ka judge ha? Basurero ka na lang doon sa paraiso. Mag-on ka na lang doon. O mag-timekeeper ka na lang. Hindi, wala lang sinabi. Ha? Yung kukunin siya. Kukunin ang 12 disciples. Hindi sinabihan si Paul. Masabi ko sa inyo mga kapatid, imagine kung totoo talaga si Paul, appointed by Jesus Christ, hindi lang siya rejected by Jesus Christ, siya pa ay iniinsulto ni Jesus Kristo dahil hindi siya inimbitahan, wala siyang binigay na rangko na personal mismo nga nagsabi si Jesus Christ, pagpunta sa langit, you will be judging of the 13th, pang 13 ka, At ang nakapalit ni Judas, hindi si Paul. Di ba? They were guided by the Holy Spirit. Yung 120 followers of Jesus Christ, they were guided by the Holy Spirit. Yet, walang pangalan na Paul na ini-insert nila. So itong pagpapatunay lamang mga kapatid, na kung sino ang sumusunod ni Paul, namimilit kayo nga si Paul, isang apostol, kayo ay mga impostor. Ha? Kayo ay nagsahanda na sa sarili ninyong impernong apoy dahil kayo nagsisinungaling, dahil si Kristo ay nandoon na sa langit, nakaupo na, at sabihin pa ninyo, si Kristo ay bumaba, nakipag-usap ni Paul para maging membro, maging apostol ni Kristo. Saan rin mababasa? Doon din sa Galatians, sa Colossians, sa aklat din ni Paul. Maraming salamat mga kapatid. Sana gising-gising na kayo palaging matulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.